Okay, nawalan tayo ng ilaw. Parang mga spaceship na lang. Maya-maya pag dating doon sa reconnect voltage niya, ay ilaw yan. So sa ngayon, blackout tayo dito sa toolshed. Kasi itong ibang batteries, full charge yan, pero iba naman yung sinusuplayan yan sa babayan ng bahay. At itong sa toolshed natin ay itong ating cylindrical cell. So maya-maya lang, ilaw yan para makita natin yung overall na capacity test natin. Yan. Okay. Bumalik na yung power supply. At charge na yung battery natin. 11.1 na. Hi, hello, good morning. Welcome back to our channel. Dito naman po tayo nagbabalik at makikita natin dito, meron po tayo ditong cylindrical cells na lithium iron phosphate. Ito po ay batteries from LB Tapsan. Kung makikita nyo dyan sa screen, yan yung loob nito. Tinanggal ko lang yung casing nya dahil minodify natin to. Nilagyan natin ng equalizer ito. Nilagyan ko ng balancer kasi yung nito pag binili mo wala itong balancer, so ang meron lang siya yung BMS nya. So nilagyan ko at di ko na siya naibalik dahil mas nagustuhan ko na yung itsura niya na nakabukas lang, para naman yung ventilation niya ay mas maganda kaysa sa nakatago siya sa case, sa box niya. Mas maganda na tong ganito. Nilagyan ko rin siya ng PCEM 015 para ma-monitor yung mga papasok at palabas ng battery. So ito ay more than 2 years or magto 2 years na sa akin. So ilalagay ko sa screen kung ilang taon na to sa akin kasi hindi ako sure sa ngayon. Pero may records tayo niyan. So ang gagawin natin ngayon ay ika-capacity test natin siya. Kung kumusta naman na yung performance niya, kung ilang AH pa ba yung makukuha natin dito after 2 years or almost 2 years na. So sa ngayon tamang-tama dahil palubog na yung araw at wala nang charging, 1.06 amps na lang. At ito yung inverter na ginagamit. At dito kasi sa akin sa toolshed may mga iba-iba akong battery na may mga iba-ibang tasking. So ito ay ginagamit ko sa mga 12 volts lang na mga appliances, such as yung mga electric fan natin, mga ilaw na 12 volts. Yan, siya yung nagpapagana. At meron din siyang mga pinapagana ng mga 220 volts na mga appliances, pero limited lang. So sa ngayon, yan yung mga specs nito. Lalagay ko dyan sa screen. At yung current voltage ngayon ay 13.2. So, ang maganda siguro ay i-full charge natin kung hanggang saan ang full charge niya. Then after that ay i-discharge natin siya regardless kung ilang discharging power ang mailalagay natin dahil limited lang yung mga gamit natin dito sa toolshed na pang discharge. Pero meron akong electric fan dito na 80 watts pag naka number 2 and baka abutin ng 100 watts pag naka number 3. So yan, i-discharge natin to mamaya, but for now ay i-full charge muna natin. But before that, tingnan natin yung yung status ng per cell, kung nasa balance pa ba siya. Negative sa baba, meron siyang 13.3 or 13.30. At yung first cell niya ay 3.32. Okay, yung second cell ay 3.32. Okay, parehas. Third cell ay 3.32 din. So ayos at balance pa naman siya. Then yung last cell niya is 3.32. Okay, so balance siya. At yung overall voltage niya ngayon ay nasa, hirap kasi dito at medyo masikip. Dadaling ko sana dun sa table kaso may mga nakakabit pa kasi. Marami pang tatanggalin. So yung overall voltage niya ay 13.3. Okay? So ang gagawin natin ay i-charge muna natin to. Then balikan natin siya para i-discharge ulit natin at makita natin yung overall na performance nito, yung capacity niya. Sige, charge muna natin. At ang gagamitin nating pang charge ay itong ating power supply dito. Yan. So lagay natin siya sa 14.6.
At yung amps niya ay itaas natin mamaya pag i-charge na natin. So dito positive muna. Okay, then yung negative. Ayan. So i-charge na siya at i-akit natin siya sa isagad natin yung amps. Lagay natin sa 10 volts. 10 amps. Yan. So yung voltage is 14.6 at 10.2 amps. So yan, nagcha-charge na siya. Kita natin dyan. And yung power consumption ay nandito. Yan, nasa 175 watts yung power consumption na hinuhugot sa ating power source. At nagcha-charge siya dito. So yan, nag 13.3 na siya. So mamaya, balikan natin to para i-discharge natin at i-capacity test natin. So tumunog na yung ating power supply. Naka-activate na yung fan niya. Sige, balikan natin mamaya. Bye for now. Okay, puno na siya. Makikita natin dyan ay 14.5 na. 14.5 volts. At dito, naglagay tayo ng isang camera pa, isang phone para i-record yung time-lapse niya. At nilagyan natin ng backup na power bank para hindi malubat yung cellphone. So yung charging natin ay 14.6 at 1 point something amps na lang yung pinapasok sa battery. So almost puno na yan, pwede na tayo mag-start. At dito, meron pa siyang kinukuha sa solar panel na 0.60. Pero wala na din yan. At any rate, i-off din natin para wala talaga siyang ibang power na pagkukunan, kundi ay standalone lang yung battery. So i-off natin yung panel niya. Yan. Makikita nyo na nawala na. I-off din natin dito sa sa baba. Okay? So dapat mag-shutdown na to. Okay, wala na. Off na siya. So ang gumagana na lang dito ay yung inverter niya. Yan. At dito ay i-off na rin natin yung charging niya para mag-start na tayo mag-discharge. Lang natin yung time-lapse natin. Kahit may running time yan doon, dyan, may running time ito, yung PCEM natin. Pero mas maganda na kunan pa rin natin yung, i-record pa din natin yung pag-discharge niya para kompleto. So dito, i-off na natin to. Okay, off. Yan, off na. At start na natin, pero bago yan ay calibrate muna natin yung PCEM natin. Yan. I-0-0 muna natin lahat yan. Para mag-start siya ng sa umpisa. So yan, yung running time 0. Then next is yung AH niya. Upper right corner. Yan. 0. Okay. Then last is yung ating kilowatt hour. Okay, 0. At meron tayong 14.4 volts. So yan. Wala nang naka-attach sa kanya. Wala na yung charging sa solar at wala na yung naka-off na rin yung charging natin sa power supply. So let's begin discharging this battery kung ilan na natin yung time lapse, kung ilang AH yung makukuha natin dyan. And i-check natin siya once in a while, every 1 hour maybe, para i-update ko kayo. Okay, maglalagay na tayo ng load sa ngayon. 14.6 watts. So lagay tayo ng load. Market na yung consumption niya na yung power na inuhugot na is 90.1. Counting. 6.31 amps. And 14 volts. So yung running time is 1 minute. Okay. At dadagdagan natin yan. Gradually kung anong mga pwedeng idagdag natin mamaya na mga ilaw and other appliances na pwede pa. Makikita nyo naman yan dyan sa wattage niya sa power kung ilan yung hinuhugot ng consumption niya. So sa ngayon ay 88 watts. Siguro itaas natin, lagay natin to sa number 3 electric fan natin. Nilagay natin siya sa number 3. And dito ay 93.8 watts. So yan. Okay. Balikan na lang natin to mamaya after an hour at i-check natin. So time check 5:36 in the afternoon. Okay, bye for now.
Okay, yan, naka 1 hour na tayo, 1 hour and 2 minutes. At bagyang umakyat yung consumption natin, nag 202 watts na siya. At may mga nilagay pa tayong mga additional na discharging appliances para umakyat-akyat pa siya. At ang inuhugot ngayon ay 15.4 amps yung inuhugot sa battery natin. And anong oras na? Yan, 6:36 PM at patuloy pa rin yung pag-record dito. Inon ko yung charge controller para makadagdag pa siya sa consumption. So sa ngayon ay yung yung voltage nito ay nasa 13.1 pa rin. And naka 11.0 AH pa lang yung nakukuha natin. So we still have many more to go. Kung ilang oras pa. So antayin natin at yung kilowatt hour ay nasa 147 watt hour pa lang. So yan, balikan natin ulit mamaya pag after a few hours. Okay, time check, 7:30 na ng gabi at yung voltage ng battery natin ay nasa 13 volts at yung hinuhugot na amps ay 15.5 amps and 203 watts yung ating power at naka 327 watt hour na tayo. 24.8 AH and yung running time natin is 1 hour and 56 minutes, almost 2 hours. So mukhang tatagal pa to. Anyway, siguro magdagdag tayo ng another load. Kuha ulit tayo ng isa pang electric fan para madagdagan yung power consumption natin para ma-shorten yung running time natin. At ngayon ay 7:30 PM na para mapabilis-bilis yung pag-test natin. Sige, kuha muna tayo ng another electric fan. So yan, meron tayo dito another desk fan at dyan ay meron ding isa. So idadagdag natin yan. Siguro i-number lang muna natin kahit number 1 lang. Okay, yun natin. Yan. Ikutin natin. Okay, so meron tayong dalawa ng malakas na fan at yung consumption natin dito ay yan, umakyat siya. Nag 272 watts na yung consumption natin dyan. At yung amps na hinuhugot natin ngayon ay 20.9 amps. So 13 volts pa rin. At yung running time natin ay 1.58 hours. So 25.3 AH yung nakukuha natin sa ngayon. Check ulit natin to mamaya after an hour or 2 maybe. So patuloy pa rin yung pag-record dito sa natin, sa time-lapse niya para meron tayong record. Okay, so balikan natin ulit mamaya. Yan. Okay, naka number 3 pala to. Akala ko number 1. Anyway, mas maigi yan para mas mabilis. So yan, parehas sila naka number 3. Parehas malakas. 272 watts, 20.9 amps. Okay, sige lang. Check natin mamaya ulit. Okay, 2 hours and 38 minutes. At check natin yung ito yung mga nakasaksak sa kanya. Yan mga yan. At dito yung nakakonect sa breaker na to. Diyan. Papunta dito sa ating inverter. At yung inverter natin ay medyo umiinit siya. Nasa 42 degrees. Yan. Okay. Cells natin ay normal naman, okay lang. So yung inverter lang natin yung umiinit, which is just normal dahil siya yung babato ng power 42. Bumaba na siya ng konti at naka 2 hours and 40 minutes na tayo. At yung nakukuha natin ay yan, 40 AH na ang nakuha natin. At 12.9 volts yung natin, battery. At 270 watts na consumption. Nakakalahati na tayo, mahigit sa kilowatt hour. May 527 watt hour na tayo. So patuloy pa rin ang pag-discharge. Okay. Balikan ulit natin mamaya.
Okay, time check. Mag-aalas 9 na ng gabi at nakakalahati na tayo. Kung titingnan nyo yung AH ay naka 51.9 AH na tayo. Kung 100 AH ang battery na to ay nakakalahati na tayo. So sa running time ay may 3 hours and 21 minutes na tayong natapos at yung power natin ay 209 watts yung consumption bagyang bumaba dahil enough yung electric fan sa baba. So sa ngayon, yung dating 20 amps na kinukuha ay naging 16.1 amps na lang. At yung voltage ng battery ay nasa 12.9. So yan, 681 watt hour at 3 hours and 21 minutes. At patuloy pa rin yung pag-discharge. Almost 9 PM na. Update lang. Balik tayo mamaya. Okay, 10 PM na at 10:10 ng gabi at yung voltage natin ay nasa 12.7 na lang. Baka malapit na itong matapos. At yung AH na nakuha natin ngayon ay yan, 71.3 AH at naka 4 hours and 34 minutes na tayo at almost 1 kilowatt hour na, 929 watt hour. As of now, yung consumption natin ay nasa 200 watts yung power na inuhugot at 15.6 amps and yan yung voltage 12.7. So yan, update lang at alas 10 na ng gabi and dati lang yung mga consumption natin dito na ginagamit pang discharge yung electric fan na dalawa, naka number 3. Yan yung major na discharging natin. Tsaka may 12 volts ditong isa na kaso mahina lang naman ang discharge nito at 12 volts dito. Update lang, alas 10 na at tuloy pa rin yung pag-discharge natin, 71.6 AH. Kaya lang natin tong mag-record ng tong time-lapse natin dito para kahit iwanan natin ay meron tayong basis at pagkukunan ng record kung sakaling hindi natin abutin dahil meron tayong ginagawa sa baba at binabalik-balikan ko lang. Okay, maraming salamat sa inyo sa pagtsatsaga sa pagsama sa akin sa pag-capacity test nitong ating cylindrical cell from LB Topsan battery. Anyway, malapit na to. So, konting tiyaga na lang para makita natin kung worth it pa rin ang ating battery na from LB Topsan after almost 2 years ng gamit. Non-stop ito, simula nang binili ko ay walang tigil ang serbisyo nito sa atin 24/7. Pero tingnan natin kung makaka 100 AH pa tayo dito. So sige, balik tayo mamaya. Okay, time check. Naka 11 o'clock na ng gabi. At naka 12.5 volts na yung battery natin. Naka-gain na tayo ng 85.2 AH. And consistent pa rin yung discharging natin sa wattage na 245 watts, 244 at bagyang umakyat siya 19.5 amps yung inuhugot at naka 5 hours and 27 minutes na yung running time natin. Sa kilowatt hour ay 1.10 kilowatt hour and yan 12.5 volts at konti na lang 15 AH more para makakuha tayo ng 100. Okay, sige, balikan natin mamaya. Lapit na, mag 90 AH at nakasurvive pa siya sa 12.4 below. So 12.0 volts ay still nagdi-discharge pa rin siya. Yung amps na kinukuha ay 18.8 amps at 228 watts na gumagalaw yung natin, yung power consumption natin. Naka 1.15 kilowatt hour na tayo at almost 6 hours na. 5 hours and 40 minutes yung sa running time natin. 0.5 na lang ay 90 AH na yung makukuha natin. So ayos, tuloy pa rin. Time check is 11:15. Okay, so malapit na to. Maya ay pwedeng mag-shutdown na siya. Yun, bumaba na yung voltage 11.9. Ayan, sa taas. Then almost 90 AH na siya. 0.3 na lang. Balikan natin pag
Pero dapat 11.6 mag-shutdown na ito dahil doon sa ano niya, 3 ay 11.6. So 11.9 yan. So konti na lang. Antayin na natin. Ang nakuha natin ay 90 na. At almost 6 hours na yung running time natin. Yan, 11.7. Lapit na sa 11.6. At parang hanggang dito na lang to. 90.7 AH yung nakuha natin. Pero antayin natin hanggang sa mag-shutdown siya. Yan, 19.2 amps, 226 watts yung consumption. 11.6 na. 11.6 at 91 AH. At hindi pa rin siya tumigil. Akala ko yung cutoff nito is 11.6. Pero still, patuloy pa rin siyang nagdi-discharge. So, baka hanggang sagad nito is, I believe, 10 volts. Okay? So, nasagad siya ngayon. Dahil bihira tong mangyari sa kanya, hindi ito nasasagad. Dahil nilagyan ko ito nung natin, yung module natin. At sa 12.6 ay nag-automatic charging na ito. Pero ngayon ay nasagad talaga siya, 11.5. At 91.2 AH na tayo. So, close enough. Para sa akin, goods pa rin yun dahil less than 8 AH na lang ay still 100 pa rin yan. For almost 2 years na gamit na non-stop ay still nakakuha pa tayo ng 91.4 na ampere hour dito. Or maybe more. Okay? Yung inverter natin ay sumipa na yung niya, yung fan, yan. At yung voltage natin ay 11.4, 91.6 AH. Patuloy pa rin mag-discharge, pero madali na to, paubos na to. Yan, 10.8 at natunog na yung ating inverter. Yan. So, nasagad talaga siya. Yun. Nag-shutdown na. At di na natin makita. Pero dito, kita pa rin dito sa nagta-time lapse pa rin. Okay, check natin. Stop na natin yung yung pag-record. Okay, stop na natin na wala na tayo ng ilaw. Paano na to? So, yan. Kung makikita nyo dyan, wala akong flashlight. Anyways, okay, nawalan tayo ng ilaw. At yan parang mga spaceship na lang. At chinarge muna natin yung cylindrical cell natin. At maya maya pag dating dun sa reconnect voltage nya ay iilaw yan. So sa ngayon blackout tayo dito sa toolshed. Kasi yung itong ibang batteries, full charge yan, pero iba naman yung sinusuplayan yan sa babayan ng bahay. At itong sa toolshed natin ay itong ating cylindrical cell. So maya maya lang ay ilaw yan para makita natin yung overall na capacity test natin. Yan. Okay, bumalik na yung power supply at nagcha-charge na yung battery natin. 11.1 na, umakit na siya. Oops, off na natin muna tong mga electric fan at di kakayanin, magdi-discharge pa yan. I-off na natin at nakita naman natin doon sa natin sa dito sa time lapse natin. Check natin yan mamaya kung anong oras siya nag cut off. So dito
Ayan. Ay ano ko na lang sa screen para mas malinaw. Yan, natapos tayo sa 10.8 volts at nakakuha tayo ng 92.8 AH. At yan yung amps na inugot natin sa kanya, 19.4, at yung discharging power natin ay 209 watts at nakakuha tayo ng 1.19 kilowatt hour. Almost 6 hours yung capacity test natin inabot. 5 hours and 50 minutes. So yan yung overall na capacity test natin, 92.8. So konti na lang ay 100 AH pa rin. Anyway, almost 2 years, ilang weeks na lang, 2 years na to eksakto. Para sa akin ay goods pa rin yun. Enough pa rin yun. Okay na okay pa rin para sa akin dahil kunti lang naman yung nabawa sa kanya. So yan, hanggang dito na lang muna tayo at panoorin natin yung kabuuan ng ating pag-capacity test. Yung time lapse natin ay tingnan natin dito. Okay. Okay, so chinarge natin ulit at 11.7 na siya. At dito ay 10 amps yung binibigay sa battery natin. And yung consumption naman ng pagcha-charge natin ayan, 161 watts, 160. Yan yung power consumption na hinuhugot sa ano natin, sa power source natin. At hindi yan sa solar, sa grid yan. So 160 watts. And nagcha-charge na yung battery. Siguro pag ano lang, hanggang charge lang natin hanggang 13 volts, then bitawan na natin siya. Dahil bukas magcha-charge naman yan dahil merong panel yan na nakakabit sa kanya. By the way, baka ko makalimutan ito, kasi baka makatulog pa tayo, ay angat na natin to. Ito yung solar panel niya para bukas pagliwanag ay mag-charge na yung battery natin through this solar charge controller. So yan, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang video natin. God bless, keep safe, bye.